Magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Magandang araw sa lahat. Magandang araw sa ating mga subscriber at lalo na sa ating mga viewers. Okay? So doon sa mga mahilig nitong mga pinag-usapan natin, kung mahilig ka sa barya at nagustuhan mo itong ating mga video, paki-like naman dyan at saka subscribe na din. Then pinutin mo ang notification bell para lagi kang ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Okay? Maraming salamat. So ito nga mga kabarya, no? Kaninang umaga lamang ay pagtingin ko sa Facebook page ko or dito sa Facebook, so meron ako nakita talagang nakapost doon na for sale. So ito yung nakita ko, no? For sale, 10 peso year 2000, 3K na lang sa tatlo. So ayan, no? So tatlong piraso 3K. So ibig sabihin bawat isa is 1K ang kanyang presyo. So kung matatandaan nyo mga kabarya, yung ating video nung nakaraang mga araw ay meron din, no? May nakapost din ako na ganito, year 2000 na 10 peso na meron siyang caption na or price tag na 1,000 pesos yung isang piraso. So yung presyo na nakatag doon mga kabarya ay presyo ng selling online. So yun, no? Kung ganon pala yung presyo ng selling online at saka yung presyo dito sa bintahan sa Facebook ay magkapareho na ang halaga. So ibig sabihin mga kabarya, ito yung barya na tumaas ang halaga sa ngayon. Kasi dati ito ay nasa 150 to 300 lamang yung kanyang halaga. So ngayon pala is 300 to 1,000 na. So sobrang taas mga kabarya, sobrang itinaas talaga nitong ating mga 10 peso na year 2000. So parang dollars din, no? Biglang taas ng halaga ng dollars. So bumaba naman yung piso. So yan lang nga mga kabarya, no? Kaya ako naisipang talakayin ito kasi para malaman natin kung magkano nga ba talaga ang totoong presyo nitong mga 10 pesos na year 2000. Okay? So itong year 2000 natin mga kabarya, doon sa aking mga video ay kung matatandaan nyo, meron ako mga video ginawa na yung eksperimento. Yun ay ang video number 104. So yun, no? Sa video kong yun ay medyo nag-viral din kasi umabot na rin yung kanyang views sa 407,000. So sa video kong yun mga kabarya ay tinestingan natin itong year 2000 na gamit yung ating mga chemicals tulad ng suka at saka lemon or kasama yung Junrox. So yun, no? Sinubukan natin dito, hinahanap natin kung totoo ba yung sinasabi nila dati na yung year 2000 at saka 2001. So hindi lamang year 2000, kasama yung 2001. Sinubukan natin mga kabarya kasi na-chismis dati na yung year 2000 at saka 2001 ay mayroong ginto. Kaya sinubukan natin at dito sa video kong number 104 ay nakikita natin yung resulta. So di naman natin masasabi mga kabarya na kung alin doon ang mayroong ginto kasi marami itong mga sinubukan natin, halos lahat ng mga 10 pesos. So ang makikita mo doon sa mga barya kung alin doon yung nagkulay itim yung kanyang resulta, no? Doon sa pagpunas natin sa cotton. So yun ang may duda na mayroong ginto. Kasi pag nagkulay green siya mga kabarya or berde ay ibig sabihin so brush lamang siya or alloy. So yan, no? Kaya doon sa ating video ay di natin napatunayan kung alin doon ang mayroong ginto. Kaya patuloy pa rin natin hinanap hanggang sa dumating yung time na gumawa ulit tayo ng video at ang gamit naman natin doon ay yung lemon or tinatawag nila na American lemon, yung kulay dilaw. Then hinaluan din natin ng Junrox. So ganoon pa rin ang proseso mga kabarya. Sinubukan natin sa kada barya at ang gamit ko doon sa pangalawang eksperimento ay yung mga barya na semi hard to find at saka hard to find tulad nitong year 2000 na 10 peso at saka yung 2001 na
reverse 1B, then 2002 na reverse 1D, saka yung meron ding 2003 na reverse 3E, semi hard to find, ng 2005 na reverse 2B, saka 2005 na reverse 3E. So dyan no, sa dalawa hindi ko matandaan kung alin sa dalawa yung ginamit ko, ngunit merong 2005 tayo na semi hard to find doon. Wala tayong 2007 doon, saka 2009. So meron din 2008 doon mga kabarya na hard to find, ay kasama doon sa testingan natin, saka yung 2014, then yung 2016 na reverse 3B. So yun no, ang video kong yon ay medyo nag-viral din konti ang views, kasi makikita mo doon sa caption is merong 10 piso na may halong ginto, 14 carats na tagpuan na. So yan ang nakalagay no doon sa video kong number 168. So ang 10 piso na may ginto or 10 piso na may halong ginto na tagpuan na. So yun talaga yung nakalagay doon mga kabarya. Kasi nang sinubukan natin ulit na ilagyan ng chemicals yung ating mga 10 pesos, so gamit yung improvise natin na chemicals na citric acid, ang parang katumbas na rin ng citric acid kasi citrus yung lemon, then merong halong chemicals na Junrox. So yung Junrox ay patunaw yan ng ng mga kalawang no, yung kanyang mga dumi, kaya lalabas talaga yung totoong kulay niya pag nalagyan ng Junrox. So ang resulta doon mga kabarya ay sa mga cotton buds na ginamit nating pamunas doon sa mga nilagyan natin ng chemicals, so merong mga cotton buds doon na nagkulay itim. So yung iba ay berde lamang ang kulay at yung iba ay nagkulay itim. So marami din nagko-comment doon kasi maraming views nito, kaya maraming nagko-comment na yung ating mga cotton buds na ginamit sa pampunas sa barya ay dumi lang daw. So yung mga barya na ginamit ko dito ay talagang malinis kasi bago yung iba. Yung iba naman ay nilinis ko na muna bago pa natistingan. So yun mga kabarya no, kaya doon sa pangalawang video yun ay talagang nagduda tayo, lalo tayong nagduda na mayroong ginto talaga itong year 2000 at saka 2001 na 10 pesos. Kaya ang nangyari ay yung mga 10 pesos na year 2000, so sa ngayon ay sobrang taas na ng presyo. So di ko maisip mga kabarya kung yun ba talaga ang dahilan, yung mga video na ginagawa natin, o nagtaas na ba talaga ang presyo nitong mga 10 pesos na year 2000. So kung titingnan naman natin sa Numista ang kanyang price, so ang year 2000 ay reverse 1A. So ayan no, meron siyang 7%. So kasi dumami yung lumabas na year 2000 kaya tumaas din yung kanyang percentage. So ang verify niya is 21 pesos lamang, extremely fine 21 pesos din, almost uncirculated 78, ang uncirculated niya ay 200 pesos. Itong presyo ni Numista na 200 pesos mga kabarya, nung gumawa tayo ng video ay 200 na ito. So talagang steady pa rin itong presyo ni Numista. So ibig sabihin ay yung tumaas na presyo ay doon lamang sa bintahan no, sa mga selling online at saka sa Facebook. So ang 2001 naman natin, ito ay reverse 1A. So pareho lang sila no ng year 2000. So meron siyang fine na 980. So ibig sabihin bumaba pa siya ng 20 sentimo ang fine. So mababa talaga ang presyo. Itong verify niya 410, tumaas lamang ng 4 pesos. Extremely fine 410 din, almost uncirculated na sa 22 pesos. Ang uncirculated is 58 pesos. So yan no, medyo taas konti yung presyo nitong uncirculated. Ngunit ang uncirculated sa ngayon na year 2001 ay hindi mo na talaga mahanap kasi matagal na. So wala na mga bagong mga barya na BSP na ginawa sa panahon ngayon. So yung mga barya natin ngayon ay mga NGC na. So sa 58 pesos ay talagang malabo na yan na presyo mga barya kasi wala nang uncirculated. So sa palagay ko nasa 22 pesos na lang yung mga barya natin. Kung may bago man na naitago, so medyo mahal-mahal konti. So ayan no. So talagang hindi naman tumaas itong mga presyon dito sa kay Numista, ngunit ang bintahan sa online ay sobrang taas na. Tulad nung pinakita ko sa
sa inyo yung nakita ko kanina sa Facebook kanina umaga lamang na 3 keys sa 3 piraso na year 2000. So kung tutusin mga kabarya, yun naman talaga yung presyo na nilagay doon sa mga ceiling online. Binibinta nila itong mga year 2000 na 10 pesos sa halagang 700 to 1k. So ayan o, yung mga year 2000 na 10 pesos ay tumaas na ang presyo. So sa ganitong mga barya ay ako ay bumibili din. So patuloy akong bumibili ng mga ganito. Siguro yung presyo natin mga kabarya ay pantay lamang sa presyo ni Numista, no, yung ating mga bilihan. So yung iba siguro pag mga special ay medyo mataas ang halaga. Okay, so hanggang dito lang tayo mga kabarya at maraming salamat sa panood. Huwag kalimutan ang OMG TV channel. Doon sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe para laging ma-update sa mga video na bagong upload. Magandang araw sa lahat and God bless.